Nagsimula ang episode 5 sa isang nakaraan noong isang bata pa lang si Luffy kung saan ay gumawa siya ng isang pirate ship, ngunit biglang dumating ang kanyang lolo at sinabing paano kang magiging isang marine kung nag-aaksaya ka lang ng oras dito, ayokong maging marine at isa akong pirata. Pagkatapos ay sinira na nito ang kanyang ginawang kahoy na barko, pagkatapos ay binuhat na siya ng kanyang lolo upang mag-training, at sa kasalukuyan ay inihanda na ni Luffy ang kanyang tropa ngunit hindi naman sila handa sa pakikipaglaban, at nang ilalagay na ni Usopp ang mga cannonballs ay naihulog niya ang mga ito, pagkatapos ay sinabi ng kanyang lolo na sumuko na sila ngunit pasigaw na tumanggi si Luffy kaya't galit na hinagisan sila ng kanyang lolo ng isang cannonball, pinalobo ng malaki ni Luffy ang kanyang katawan kaya't tumalbog pabalik ang cannonball at tumama ito sa isang layag ng admiral ship at nang dahil dito ay bumagal na ang barko ng kanyang lolo kaya't hindi na sila nahabol ng mga ito at pagkatapos ay nawala na sila sa isang napakakapal na hamog sa dagat. Sa kabutihang palad ay malakas ang pangamoy ni Luffy pagdating sa mga pagkain, at naaamoy niya ang butter at toyo na parang may nagluluto sa di kalayuan kaya't nag-navigate sila sa kabila ng mga hamog, kung saan ay napunta sila sa Barati na isang magandang barko na ginawang isang restaurant. Dahil puno na ito ay sinabi ni Usopp sa waiter na gusto mo bang paalisan ang isang magiging hari ng mga pirata, dahil hindi pumayag ang matandang lalaki kaya't naglagay na lang si Nami at nagawa nilang makakuha ng isang lamesa. At habang kumakain sila ay makikilala naman natin ang makarismang fighter chef na si Sanji at kaagad niyang naagaw ang pansin ni Luffy, nagkaroon sila ng magandang pagsasamahan kaya't masaya silang nagdiwang lahat. Pagkatapos kumain ay nakipag-toast si Luffy dahil sa kanilang tagumpay laban sa mga marine, ngunit hindi naman ganoon ang tingin ni Nami at sinabi nito na ang tunay na dahilan kung bakit hinahabol sila ng mga marine ay ang lolo ni Luffy na isang vice admiral. Samantala ay tinawagan ng Vice Admiral si Mihawk upang tugisin si Luffy at dalhin sa kanya ito ng buhay sa anumang paraan. Tinawagan niya ang lalaki sa gitna ng isang malaking paglalaban, dahil ito ay isang Lord of the Sea kaya't nakakagulat ang kanyang kakaibang galing. Hinati niya ang isang malaking barko gamit ang kanyang malaking espada at hinati din niya ang bala ng kapitan at pinatay. Pagkatapos ay ipinakitang narinig ni Kobe ang lahat ng sinabi ng Vice Admiral kay Mihawk. At sa Barati ay pinirmahan na ni Luffy ang kanilang bill na ibinigay ni Sanji, na nangangakong babayaran niya ito ng buong buo at may interes pa kapag naging isa na siyang hari ng mga pirata, kaya't nagalit sa kanya ang head chef na si Zeph at sa halip ay pinaghugas siya nito ng mga pinggan hanggang sa tuluyang mabayaran niya ang utang. Habang nasa kusina ay tinikman ni Luffy ang pagkaing niluto ni Sanji at nasarapan siya dito, kaya't sinabi niya na hanga siya sa nilutong pagkain nito, at nalaman niya na ang pangarap ni Sanji ay mahanap ang All Blue na isang hindi kilalang lugar na may mga bihirang pampalasa, damong dagat at isda na hindi pa natitikman. Gusto niyang lutuin ang mga ito at maging kilala sa buong mundo ngunit sa ngayon ay tila imposible. Gayunpaman ay sinabi ni Luffy sa kanya na huwag siyang sumuko sa kanyang pangarap. Pagkatapos ay biglang dumating ang isang gutom na pirata, pumayag si Sanji na pakainin siya at iligtas ang kanyang buhay, kaya't nalaman ni Luffy na isang mabuting tao si Sanji at inalok niya ito na maging kanyang crew ngunit tumanggi si Sanji dahil may trabaho na siya. Nang marinig ng pirata na hinahanap ni Luffy ang One Piece ay binalaan niya ito na sa 50 barko at 5,000 mga tao ay siya lang ang nakaligtas sa paglalayag nila sa Grand Line. Samantala ay nagpasya si Nami na humiwalay at maghanap ng daan patungo sa Kinomi Islands mula sa isang hindi mapagkakatiwalaang lalaki sa bar. Inalok niya ito ng bayad na 6,000 berries at nagpasyang pupunta siyang mag-isa. Sinabi sa kanya ng lalaki na aalis na sila mamayang madaling araw sa Sleep 22. Pero bago siya umalis ay nagpahulaan sila ni Zoro na kung sino makakahula ng kanilang mga buhay ay siyang iinom ng alak, at nang magpakita si Mihawk ng gabing iyon upang hanapin sa kanila si Luffy ay hinamon siya ni Zoro sa isang tunggalian hanggang mamatay bukas ng madaling araw, kaya't laking gulat nila Nami at Usopp at agad nilang ipinaalam ito kay Luffy. Dahil si Mihawk ay isang warlord ng dagat ay nag-aalala si Nami na mapapatay nito si Zoro, dahil nangako si Zoro na maging greatest swordsman kay Queen noon kaya't gusto niyang tuparin ang pangarap na iyon. Napagtanto ni Luffy na hindi niya kayang hadlangan ang pangarap ni Zoro kaya't hinayaan niya itong makipaglaban. Sinabi ni Zoro kay Nami na bakit ka ba nakikialam kaya't sinabi ni Nami na kaibigan mo ako, ngunit sinabi ni Zoro na wala siyang kaibigan na kagaya mo lang din. Pagsapit ng madaling araw ay nagpunta na si Nami sa pantalan at matagal na nag-iisip kung tutuloy pa ba siya. Samantala ay nagpakita na si Zoro upang labanan si Mihawk, gamit ang napakaliit na espada ay hindi niya magawang tapatan ang kakaibang galing ni Mihawk. Patuloy silang naglaban ng kanilang galing sa paghawak ng espada, ngunit nasaksak siya ni Mihawk sa dibdib. Sinabi nito na bakit hindi ka pa umaatras kaya't sinabi ni Zoro na hindi ko kayang tuluyang mawala ang pangarap ko.
Pinahalagahan ni Mihawk ang katapangan ni Zoro at nagpasya na ilabas ang kanyang pinakamahusay na espada para dito, makikitang ginawang tila elesin na ni Zoro ang kanyang 3 espada ngunit nasira pa din ni Mihawk ang kanyang 2 espada, at nang matalo na siya ni Mihawk ay pinayagan niya itong laslasin siya sa kanyang dibdib at itumba siya kaya't laking gulat nila Luffy nang makita nilang bumagsak si Zoro. Pagkatapos ay sinabi ni Mihawk ano ang layunin mo Luffy kaya't sinabi ni Luffy na magiging isa akong hari ng mga pirata. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zoro na masyado pang maaga para mamatay ka, magpalakas ka at hanapin mo ako at hihintayin kita. At pagkatapos ay umalis na ito, habang nakabagsak sa sahig ay sinabi ni Zoro na hindi na siyang muling magpapatalo at magiging isa siyang greatest swordman in the world. At dito na po nagtatapos ang episode 5 ng One Piece.